Alamat ng Atis. Noong unang panahon, ay may isang maliit na bayan na malayo sa syudad. Mayroong ilang pamilya ang nakatira dito. Masaya at masagana ang mga naninirahang tao dito. Nagtutulungan at nagbibigayan din sila. Kung tutuusin, perpekto ang bayang ito. Kabilang na dito ang pamilya ni Mang Pedro at Aling Rosa at ang nag-iisa nilang anak na si Ana na 9 na taong gulang. Buwan ngayon ng pag-aani, kaya si Mang Pedro at ang iba pang mga kalalakihan ay nagtungo sa bukid para anihin ang mga pananim nila. Tuwang-tuwa ang mga tao dahil magaganda ang kanilang ani. Nakasanayan na ng mga tao ang mag-iimbak ng mga ani nila sa bahay-imbakan na nakatayo malapit sa palayan sa bayan nila. Nag-uuwi sila ng kaunti sa bahay nila upang merong pagsaluhan. Sina Aling Rosa naman at Ana ay nagtungo sa ilog upang maglaba. Masasabi mong malinis ang ilog dahil makikita mo ang malilinis na bato sa ilalim ng tubig. Makikita mo din ang iba't ibang uri ng isda, hipon, katang at iba pa. Habang naglalaba si Aling Rosa at iba pang may bahay, ay masayang naglalaro at naliligo ang mga bata sa ilog. Ilang buwan ang lumipas ay may dumating na malakas na bagyo at sobrang naapektuhan ang kanilang mga pananim. Buti na lang at meron silang naimpok na pagkain sa bahay-imbakan nila at napagpasyahan nilang ang kalahati ng naimpok nila ay kunin at mapakinabangan. Hindi pa nakakabawi ang bayan nila mula sa pagsalanta ng bagyo ay pineste ang mga pananim nila at dahil dito ay nabawasan ulit ang kanilang inimpok na pagkain. Pero mas nahirapan si Aling Rosa nang magkasakit si Mang Pedro. Inutusan ni Aling Rosa si Ana na magpunta kay Aling Edna upang humingi ng tulong. Agad naman na nagpunta si Aling Edna sa bahay nila na dala-dala ang parte nila sa paghahatian na gulay at bigas. Ngunit napansin ni Aling Rosa na wala si Ana. Agad niyang tinanong ang babaeng kaharap kung nasaan ang kanyang anak. Anito, nagpaalam daw si Ana na meron lamang pupuntahan. Ilang oras na ang nakalipas ngunit hindi pa umuwi ang batang si Ana. Nagpatulong na si Aling Rosa sa mga kapitbahay na hanapin si Ana. Ilang linggo na ay hindi pa nahahanap si Ana. Isang dilubyo na naman ang dumating sa bayan nila. Matinding tag-init na ikinatuyo ng mga ilog, batis at palayan. Namatay din ang mga hayop. Nagugutom na din ang mga tao sa lugar nila at ang dating mga mapagbigay na mga tao ay nag-aagawan na. Isang araw ay umuwi si Ana sa kanyang magulang. Kitang-kita sa mukha ng ina ang pagtataka dahil may dalang basket na puno ng mga gulay at prutas ang bata. Agad na kumalat ang balita na may dala si Ana na pagkain, kaya't sumugod sila sa bahay ni Aling Rosa. Kahit hindi alam ni Aling Rosa kung saan nakuha ni Ana ang mga pagkain, ay binahagian pa rin niya ang mga taong nagkakagulo sa labas ng bahay nila. Kinabukasan ay nagpaalam ulit si Ana na aalis patungo sa kagubatan. Dahil tinatawag umano ulit siya nang nagbigay sa kanya ng pagkain. Inay, naririnig ko na naman po ang boses. Kailangan ko pong bumalik sa kagubatan. Nakarating na si Ana sa gubat at pumasok sa isang kuweba. Paglabas niya, ay meron siyang dalang basket na punong-puno ng iba't ibang uri ng gulay. Ang hindi alam ni Ana ay nakasunod ang mga kababayan niya at walang ibang inisip kundi makakuha ng pagkain. Sinugod ng mga tao ang kuweba at kinuha ang mga pagkain na nasa loob. Paglabas nila ng kuweba ay may narinig silang malakas na iyak ng babae at unti-unting nagiba ang kuweba. Narinig ni Ana ang malakas na pag-iyak. Alam niya kung saan ang galing ang tinig na iyon, kaya nagmadali siyang tumungo sa kuweba. Sinundan naman siya ng mga magulang niya.
Nang makarating na si Ana at ang mga magulang niya sa gubat, ay nagulat na lamang siya dahil wala na ang kuweba. Agad naman siyang dumapa at umiyak, at kasabay ng pag-iyak niya ay ang pagbuhos ng malalakas na ulan. Tila natauhan ng mga tao sa kanilang maling ginawa. Lumapit ang mga ito kay Ana at humingi ng tawad sa kanya sa pagiging marahas nila. Pinatawad din naman ni Ana ang mga ito. Agad na nagliwanag ang kalangitan at may sumibol na punong kahoy sa ibabaw ng nagibang kuweba. Ang punong kahoy na ito ay tatawagin nating atin, sapagkat ito ay sa ating lahat. Wika ni Ana. Lumipas sa mga panahon, ay tinawag na itong Atis. Kamusta? Natuwa ka ba sa istorya ng Atis? Ako ang ate mong Paula at meron pa akong mga impormasyon na ibibigay sa iyo tungkol sa prutas na ito. Ang dating pangalan ng Atis ay Atin. Kalaunan, tinawag na ito ng mga taong Atis. Ang atis ay isang popular na prutas sa Pilipinas, gayon din sa Timog Silangang Asya, katulad ng Thailand. Ang atis sa Ingles ay pwedeng tawaging custard apple, sweet sop, at sugar apple. Ano ang itsura ng atis? Ang atis ay punong kahoy na may bungang pabilog. Kulay puti ang lumukot sa loob at nakakain. Ang siyentipikong pangalan ng atis ay Annona squamosa. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na storya.